ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay unang biyernes ng panahon ng Kwaresma at unang biyernes ng buwan ng Marso, buwan ng kababaihan. At ngayon, iaalay po natin ang misa natin ngayon para sa intensyon sa araw ngayon. Para sa inyong intensyon, kayong dahil sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin, sumitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at ibang social media. Dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo, sama rin natin ang ating intensyon para sa lahat ng mga naapektuhan dahil sa heat wave at ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal ko mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos kay Damulog Tres Maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtiisan ng aming katawan ay may sa loob namin at maganap ng may katapatan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunwa'y hinahanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aking sumamba at ang hinihingi, hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuyo natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin sa pag-aayuno, habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan.
Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisihan ako niyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairali ng katarungan. Ang mga api, palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patutulin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saan lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ang pagsanglansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nakasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sa atin, atin siyang makakapiling.
nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Heso Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, lumapit kay Jesus sa mga alagad ni Juan Bautista at ang wika. Malimit kaming mag-aayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot si Jesus, maaari bang magdadalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Nasa panahon na po tayo ng Kwaresma. Kwaresma, 4 na po na araw na paghanda natin para sa dakilang kapistahan ng pagkabuhay muli ng Panginoon. At itong 4 na po na araw, mayroon po tayong tema araw-araw na siyang magpapasigla, ng siyang magpapalalim ng ating buhay pananalig at ang ating buhay Kristiyano. Ang tema po natin ngayon ay tungkol sa pag-aayuno. Ang salitang pag-aayuno sa Tagalog ay hindi po orihinal mula sa ating salitang Tagalog. Ito po ay mula sa Latin, unium, na salin sa Espanyol, ayuno. At mula sa Espanyol, napasa sa Tagalog. Ibig sabihin, hindi po practice sa orihinal ang pag-aayuno ng mga Pilipino. Ito ay isang tradisyon na nagmula sa isang Kristiyanong tradisyon dala ng mga misyonero. Dahil ang ating mga ninuno na mga Pilipino, kakain sila sa isang oras at depende sa panahon na mayroon silang maraming pagkain, may panahon na kakaunti ang pagkain. Pero tayo, dahil mayroon na tayong Kristiyano na kultura, mayroon na po tayong ayuno, pag-aayuno. Sa salita ng ating Panginoong Hesus, ang ayuno, zoom. Ito ay mayroon lang pong 3 titik. Titik na ayen, bab, at mim. 3 lang po. Ayen, bab, at mim, at ang pronounce po doon, zoom. At ito ay nasalin sa Koinoko na Griego sapagkat ang atin pong ebanghelyo ay orihinal na nakasulat sa Luma na Griego o Koinoko na Griego. Sa Koinoko na Griego, ang zom o ang pag-aayuno, nistia. Na nasali naman sa Latin, unium, doon po ang ayuno. Kung tingnan po natin sa buong Biblia, kakunti lang po ang tungkol sa pag-ayuno. 7 lang po kabisis na sulat sa Biblia ang pag-aayuno. At ang pag-aayuno hindi po na kalimitan na sinasabi dito ng mga grupo ng mga disipulo ni San Juan Bautista na ating patron. Ang pag-ayuno ay ginagawa lang po isa-isang taon na tinatawag na Yom Kippur o Yom, panahon, Kippur, ng pagkaroon ng penitensya. At kung tingnan po natin ang pag-ayuno, ngayon ang ating Panginoon ay pinuntahan ng mga alagad ni San Juan Bautista at nagsabi, malimit kaming mag-aayuno, gayon din ang mga Pariseo. Ito yung tinatawag na mga
inisyatiba na ginagawa ni San Juan Bautista na ginagawa din ng mga Parisiyo. Ang Pharisaic movement o kilusan ng mga Parisiyo nagsimula 6th century before Christ upang magkaroon ng pagbabago at pagpapalalim ng kanilang pananampalataya na hindi lang mamuhay o sumunod sa Torah. Ang Torah, ibig sabihin, pagsabuhay ng kautusan, ito rin ay pagkaroon ng pag-aayuno. Bago natin tingnan yung pag-aayuno sa Biblia, tingnan po natin ang iba't ibang klaseng pag-aayuno o tipo ng pag-aayuno sa ating kasalukuyang panahon. Ang ating kasalukuyang panahon, mayroon pong iba't ibang tipo ng pag-aayuno. Halimbawa, mayroong tinatawag na occasional na pag-aayuno, mayroon ding intermittent na pag-aayuno, mayroong tinatawag na mahaba na pag-aayuno. May pag-aayuno na ginagawa sa isang panahon lang dahil binabantayan nila ang kanilang kurbada ng kanilang katawan. Ito yung tinatawag na pag-aayuno para maging maayos ang kanilang katawan. At mayroong pag-aayuno na paghahanda sa isang medical check-up. Mayroon ding pag-aayuno na tinatawag na pag-aayuno na tinatawag na 5 to 5 araw kakain, 2 araw mag-aayuno. At mayroon ding pag-aayuno na tinatawag na pag-aayuno dahil mayroon silang isang ipahayag na isyo. At iyon ang iba't ibang klaseng pag-aayuno. Pero yan ba ang pag-aayuno na gusto ng Diyos? Tingnan mo natin sa buong Biblia. Sa Biblia, mayroong iba't ibang klaseng pag-aayuno. Pag-aayuno ni Daniel. Ang pag-aayuno ni Daniel ay mayroong 3 klase. Yung mayroong 10 araw, mayroong 1 na araw, at yung pag-aayuno sa panahon ng pagdasal para sa mga hari. Pag-ayuno ni Jonah, pag-ayuno ni Jonas, ay ang pag-ayuno upang magbalik loob sa Diyos. Pag-ayuno ni Isra, pag-ayuno na 1 araw lang, pag-ayuno ng 3 araw, pag-ayuno ng 7 araw, pag-ayuno ng 18 na araw, pag-ayuno ng 21 na araw, at ang pag-ayuno ng 40 na araw. Ang pag-ayuno ng 40 na araw, ito yung tinatawag na pag-ayuno ni Moises, pag-ayuno ni Propeta Elias, at pag-ayuno ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Kaya ang tinatawag doon, 40 days fasting. At hindi po ito sinusunod pa rin natin dahil hindi naman tayo kasing tatag ng mga propeta o kasing tatag ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Pero ang pag-ayuno ay ginagawa una sa lahat. Ang pag-ayuno ay hindi po parehas ng abstinensya. Pagka Miyerkules ng Abo, at tuwing mayroon tayong Biyernes, sa buong Kwaresma, mayroon pong pag-ayuno at abstinensya. Iba po ang pag-ayuno. Ang pag-ayuno ay kakain lang ng 1 full meal, isang siksik na kainan na 1 bisis ang araw at tubig na lang o liquid na lang sa buong araw. Yan ang pag-ayuno. At ang pag-ayuno ay ginagawa lang 59 years old hanggang pababa, hanggang 14 years old. Hindi po pwedeng mag-ayuno ang 60 years old. Ang 60 years old, exempted na po sa pag-aayuno. Pero ang abstinensya, hindi pagkain ng karni. Ang pag-ayuno ay isang pagkain lang. Ang abstinensya ay hindi pagkain ng karni, ay ginagawa ng lahat. Bata man o matanda, walang ligtas dahil sa tinatawag na abstinensya. At tuwing Biyernes, mula noong Miyerkules ng Abo, ngayong Biyernes, at hanggang sa mahal na araw, ang atin pong pag-ayuno ay may kasamang abstinensya. Okay? So, klaro na po yon. Ngayon, tingnan po natin ano talaga ang gusto ng Diyos sa pag-ayuno. Atin na pong natingnan ang pag-ayuno na tinuturo ng ating simbahan ay iba. Una, tingnan natin ang pag-ayuno na sinasabi ng simbahan. Noong
1759, si Papa Clemente Ika-13 o Saint Clement, si Clement XIII ay nagpalabas ng dokumento para sa simbahan na tinatawag na Apetenti Sacro. Ano yung apetente? Apetente, appetite, yung gustong kakain. Sacro. Ang sacro ay, kung tingnan po natin, tama yung sinasabi sa mensahe noong Miyerkules ng ating Santo Papa na nag-aayuno tayo. Pero, hindi naman maganda ang relasyon sa pamilya. Nag-aayuno tayo. Pero, nandoon naman sa social media ang mga tao. Nag-aayuno tayo. Wala naman tayong abstinensya sa social media, sa paggamit ng cellphone, sa paggamit ng internet. Kailangan ang ating pag-ayuno ay sabay-sabay din. Natitigil tayo sa mga bagay-bagay na yan upang tayo masentro sa Panginoon. Tama ba si Pope Francis? Tama. Ngayon, ang atin pong tingnan na sa pagtuturo ng ating simbahan, ang pag-ayuno ay batay din sa mga propita. Sinasabi ng ating unang pagbasa ngayon kay Propita Isaias, sinasabi ng Panginoong Diyos sa pamagitan ni Propita Isaias, maglagay ka ng abo, hindi ka kakain, ito ba ang gusto mo? At ito ba yung pag-ayuno? Hindi. Ang pag-ayuno ay bigyang katarungan ang mga tao. Ang walang makakain ay bigyan ng pagkain. Ang walang matuluyan ay bigyan ng bahay. Lahat ng ganito ang paggawa ng mabuti, iyon yung tama na pag-ayuno. Para sa atin, ang pag-ayuno ay upang makita natin na mayroon tayong isang partisipasyon at pakikiisa, pakikiramay at pakikilahok sa mga sakripisyo ng ating kapwa-tao, lalo na ang mga mahirap na hindi halos makakain. Ang pakikiisa sa kanila na hindi tayo kakain ng 3 beses upang yung 2 panggasto na pagkain natin, kung 3 beses lang tayo kumain, ay atin pong gamitin sa pagtulong sa mga nangangailangan. Pero dahil 8 beses po tayo kumakain bilang Pilipino, isang pagkainan lang, ang 7 kainan na na-save ninyo sa pagkain, yon ang dapat itulong sa mga ilangan ng tulong. Kapag tingnan po natin ang tunay na pag-ayuno ng Diyos, ay upang mamuhay na matapat sa Kanya. Kaya di ba napakinggan ninyo sa ating salmo ngayon na ang dapat tayo ay magiging matapat sa Panginoon. Salmo, dahil yon ang gusto ng Diyos. Ang tunay na pag-ayuno, ang tunay na sakripisyo, tayo ay sumunod sa Diyos. Tayo ay matapat sa Diyos. Tayo ay gumagawa ng mabuti. Halimbawa, nag-aayuno kayo ngayon. Kaya maraming nahihilo papunta doon sa ating health mga mga QC ma'am natin. Pero maganda ba ang relasyon sa kapwa mo? Maganda ba ang relasyon sa pamilya mo? May puso ba ang lahat ng pagserbisyo mo? Ikaw ba ay tumitingin para sa kabutihan ng kapwa mo? Ikaw ba ay tumitingin para sa katarungan at karapatan pang tao sa iyong kapwa? Ikaw ba ay gustong makipag-isa sa lahat upang ang Diyos ay maging sentro ng buhay natin? Ang tunay na pag-ayuno, una sa lahat ay ang pagmamahal sa Diyos. Paging matapat sa ating paging pananalig sa Diyos. Ang pag-ayuno ay pagdala sa Diyos sa ating buhay upang babalik siya na siyang sentro at kabuluhan ng buhay. Naway, ito ang ating gawin. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ng Diyos ng puwang sa ating buhay. Hilingin natin sa Panginoon na palakasin tayo sa ating pagpapakasakit upang matatag nating maituon ang ating mga isip at puso sa Kanya. At atin pong itutugon, Panginoon, na sa iyo ang aming tunay na kagalakan.
Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan at nagmimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga namayapa nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway malayang makabahagi sa buhay ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Isama po natin ang ating pag-alay ng panalangin sa tahimik para sa kagalingang tunay ng ating Santo Papa Francisco. Ama namin sa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailaan namin ang aming sarili na mamuhay ayon sa Espiritong nanahan sa amin na siyang lulupig sa aming mga kahinaan upang lubos kaming makabahagi sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sumasamo kami sa'yo. Marapating yaring alay. Panginoon, tanggapin itong alak at tinapay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inaalay namin ang aming ginaganap na 40 araw na paghanda bilang aming hain na makapagtindabat sa iyong kalugdan ang aming kalooban, nagdudulot ng kakayahan sa pagtimpi namin sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasulang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa rin. Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanintunay, marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ning anak namin na mahal, aming inalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kay kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Sa
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Inoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng Banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at ng pagkabuhay nga nakitinahalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawam nilipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisan ang mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin galing na utos sa turo ni Isus, sapay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, ya Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Iso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanap ka. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay,
nagmumula sa Panginoon. Magsisi tayong mataos, halina't magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayong manikluod nang may abot sa kong suot. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay mag-iyakan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Ang amin pong kasamaan ay pawiin mong tuluyan, Panginoong aming mahal. Patawad ang kahilingan ng iyong bayang hinirang. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund
na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Ang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Announcement for Nazarene Catholic School. Ang Nazarene Catholic School ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025 to 2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyong pinansyal, diskwento, at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, ang pagwiwisit po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Lumuhod po tayong lahat at dasalin natin ang panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo
ang aming kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kalwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ang pakinabang namin sa pagdiriwang na ito ay maglulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno kay mga narito. Kami naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat ng bigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng poong Isus Nazareno. Ngayon na po, ang bubasbas. Nangyari po lamang itas bagya, mga ibagay na usbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inagpasan ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong hilingan ng angkan na nagsusumamo sa iyo. Pakinggan mo ang mga kahilingan lalo na para sa mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may itang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon ito naway, lalo kaming mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasaw na hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may king taglay ang kapapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus Nazareno. So Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.